Mapagpalang umaga mga kapatid. Bago po magsimula ang ating 8:30 online Sunday service ngayong umaga, narito po ang mga announcement para sa susunod na linggo. Ang susunod na prayer service natin ngayong Wednesday ay para sa consistory ng ating simbahan, ang ating mga elders and deacons. Ito ay magandang pagkakataon upang maipagdasal natin ang ating simbahan at ang iba pang personal concerns. Iniimbitahan namin kayo na sumali at makiisa sa ating prayer service sa May 19 ng 8 p.m. via Zoom para sa isang gabi ng papuri at pagdarasal. Magbubukas ang room ng Zoom 7:30 ng gabi. Ang Women of Bread or WOMB ay magkakaroon ng fellowship nila sa May 28, 6 p.m. Ang pamagat po ng ating activity ay In Christ Alone, Strengthening Relationships Despite Distance and Separation. Ang speaker po natin ay si Deaconess Tess Alegata. Bukas po ito para sa lahat ng ating kababaihan, 18 taong gulang pataas at ipapalabas po ito sa Facebook page ng WOMB. Makipag-ugnayan na lamang po kay Sister Winnie Dumlao at sa core team ng WOMB para sa mga detalye. Paalala sa mga parents at teens, mamayang hapon ay ang ating Teens Fellowship, 2 to 4 p.m. Mamaya po ito gamit ang Zoom. Open ito para sa teens na may edad 10 to 14 at inaanyayahan din namin ang mga magulang na sumali sa fellowship natin. Kita po tayo mamaya para sa ating fellowship. Ang fellowship ng ating young people ay sa May 22, 7:30 p.m. Iniimbitahan po namin ang lahat ng 15 taong gulang pataas na sumali. Tuwing ikalawang Sabado ang fellowship meeting ng young people. Ito ay ipapalabas rin sa Facebook page ng ating young people. Makipag-ugnayan na lamang po sa ating YPF Core or kay Pastor Kyle Quevedo at Pastor Edmond Ngo. Ang susunod na meeting ng Men in Bread or MIB ay sa May 22. Magsisimula ang meeting ng 7 a.m. sa Zoom. Iniimbitahan namin na sumali ang lahat ng kalalakihan. Paalala lamang po na ang fellowship ng Men in Bread ay tuwing ikalawang Sabado. Kasama din sa fellowship ang iba pang plano ng MIB na tinataas namin sa Panginoon. Kaya invited po ang lahat na sumama sa fellowship. Makipag-ugnayan na lamang po kay Brother Henry Go or Pastor Vic San Juan para sa iba pang mga detalye. Ang Home-Based Sunday School ay magpapatuloy sa June. Inaanyayahan namin lahat ng mga magulang na pasalihin ang kanilang mga anak at tulungan sila sa kanilang Christian growth. Para sa mga katanungan at mga detalye, makipag-ugnayan na lamang po kay Sister Daisy o kay Sister Cecil. Purihin natin ang Panginoon dahil sa gitna ng pandemya ay nagkaroon tayo ng Online Music Intensive Training o MINT. At nagpapasalamat din kami sa Panginoon para sa mga teachers. Magkakaroon ng graduation ceremony ang MINT para sa mga estudyante sa darating na June 6, 3 p.m. hanggang 5 p.m. Mapapanood ito ng live sa Facebook page at YouTube channel ng Bread. Iniimbitahan namin lahat ng miyembro ng ating simbahan na manood upang ma-encourage ninyo ang inyong mga anak na sumali sa mga darating pang MINT sessions. Mark your calendars po, 3 p.m. pagkatapos ng ating online services. Gusto po namin ipaalala sa inyo ang ating mga weekly activities na bukas para sa ating lahat. Ito ay para lamang maintindihan natin at magamit ang ating paniniwala sa ating mga buhay. Kasama sa mga classes na ito ay ang Heidelberg Catechism, Belgic Confession at Canons of Dort. Huwag mahiyang makipag-ugnayan sa ating church pastors at staff para sa mga detalye. Ang lahat po ng ito ay makikita sa Facebook ng church at sa Bread from Heaven website. Puntahan lamang po ang www.breadfromheaven.org para sa iba pang impormasyon tungkol sa ating simbahan. Makikita dito at mapapanood ninyo ang mga nakaraan na services at mga sermon. Mababasa ang articles of faith, malalaman kung paano magbigay ng tithes online at marami pang iba. Pakibisita na lang po ang website ng church, www.breadfromheaven.org.
Paalala lang po na meron pong YouTube channel ang Bread from Heaven Christian Fellowship. Mag-subscribe po para mabalikan ang mga nakaraang online services natin at makatanggap ng notifications para sa ating live premieres tuwing linggo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon at naway ligtas kayo at ang inyong pamilya. Ihanda po natin ang ating puso at isipan sa pagsamba at pagpuri sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid sa Bread. Sunday na naman at nagpapasalamat tayo sa Panginoon at magsasama-sama naman tayong muli sa pagsamba sa Kanya, ang ating minamahal na Ama. And ngayong pong umaga, samahan niyo po ako sa pagbasa ng opening words para sa 8:30 service, di po sa Tagalog service. Taken from Psalm 119, verses 9 to 11, ito po ang sinasabi, "How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. With my whole heart I seek you, and let me not wander from your commandments. Thy word I have hidden in my heart, so that I will not sin against you." And in Tagalog po, ito na po ang sinasabi ng banal na salita galing sa Awit 119 verses 9 to 11. Paano mapapanatiling dalisay ang isang binata? Sa pamamagitan ng pagbabantay dito ayon sa iyong salita. Buong puso ko kayong hinahangad. Huwag akong lalayo sa inyong banal na salita at kautusan. Ang iyong salita ay nakatago sa aking puso, kaya't hindi ako magkakasala laban sa inyo. So, let us pray. O mahal naming Panginoon, maraming salamat po sa mga blessings na ipinagkakaloob mo sa amin, kahit na kami hindi karapat-dapat dahil sa aming mga kasalanan, Panginoon. Thank you so much for the privilege na ibinigay mo sa amin para makasama kami sa iyong gawain, Panginoon. Today is another Sunday, Panginoon, to praise and worship you, your most holy name, which you truly deserve. Maraming salamat po sa pag-bless mo sa amin ng aming pastor na mag-share ng iyong banal na salita ngayon, Panginoon. Mga salita mo na ipinapanalangin namin na maging gabay namin sa araw-araw po for the glory of your name, O Lord God. Ganon din naman po, itinataas namin ang aming praise and worship team. Idinadasal po namin na lahat po ng awit na kakantahin nila ngayong umaga ay ikaluluwag ng aming mga abang puso, Panginoon, at ikagulugod ng banal na pangalan mo. Ito po ay aming tinataas at dinadalangin sa ngalan ni Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Sa tunay at banal mong salita.
buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Isang mapagpalang araw muli ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayo po ngayon ay nasa halos huling bahagi na ng pag-aaral sa Aklat ng Hebreo sa temang Jesus the Great High Priest. Kaya samahan po niyo kong buksan sa ating mga banal na kasulatan mula sa 11 kabanata, talatang 1 hanggang 16. Hebreo, kabanatang 11, mga talatang 1 hanggang 16. Ganito po ang ating mababasa mula sa isang salin sa Tagalog. Hebreo, kabanatang 1, talatang 1 hanggang 16. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Tunay na sa pamamagitan nito, ang mga tao noong una ay tumanggap ng patotoo. Sa pananampalataya ay naunawaan natin na ang sanglibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anupat ang mga bagay na nakikita ay nagmula sa mga bagay na hindi nakikita. Sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito, siya'y pinuri bilang matuwid
at ang Diyos ang nagpatotoo sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang mga kaloob. Patay na siya, gayon may nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Sa pananampalataya, si Enoch ay dinalang paitaas, anupat hindi na niya naranasan ang kamatayan. Hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. At kung walang pananampalataya ay hindi maaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sinumang lumalapit sa kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa kanya. Sa pananampalataya, si Noe, nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ang babala at gumawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan at siya'y naging tagapagmana ng katuwirang ayon sa pananampalataya. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana. At siya'y pumunta na hindi nalaman ang kanyang pupuntahan. Sa pananampalataya, siya'y dumayo sa lupang pangako na tulad ng ibang lupain at nanirahan sa mga tolda na kasama ni sina Isaac at Jacob, na kapwa mga tagapagmana ng gayunding pangako. Sapagkat siya'y umaasa sa lungsod na may mga kinasasaligan ng nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Sa pananampalataya, maging si Sarah na isang baog ay tumanggap ng kanyang kakayahang magkaanak, bagamat lipas na sa tamang gulang, palibhas ay itunuring niyang tapat ang nangako. Kaya't mula naman sa isang lalaki na parang patay na, ay isinilang ang mga inapo na kasing dami ng mga bituin sa langit, at gaya ng di mabilang na mga buhangin sa tabi ng dagat, ang lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako. Ngunit mula sa malayo, ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati. Kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang mga nagsasabi ng gayong mga bagay ay nagpapakilalang sila ay naghahanap ng sariling bayan. Kung kanilang naalala ang kanilang pinanggalingan, nagkaroon sana sila ng pagkakataong makabalik. Ngunit sila ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain. Sa makatwid ay ang makalangit. Kaya't ang Diyos ay hindi nahihiyang tawaging Diyos nila sapagkat kanyang pinaghanda sila ng isang lungsod. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y magpatuloy sa pagitan ng panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na nagpapakumbaba at dumudulog sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. At sa pamagitan ng ganitong pagsamba, patuloy rin naman kaming humihingi, Panginoon, ng iyong pabor para sa bawat sa amin. Alam namin, higit sa lahat, ang mahalaga ay yung kami ay nasa iyong presensya at ikaw ay nasa aming kalagitnaan. At patuloy man na kami ay hiwa-hiwalay ng lugar, subalit sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay pinag-iisa mo ang bawat isa sa amin. Kaya naman, kami patuloy na nakakasasamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya nga, pagpalain mo po, Panginoon, kami sa pagkakataong ito na muli ay magpapatuloy kaming sumamba sa inyo at muli makikinig sa iyong salita. Magsalita ka sapagkat kami ay nakikinig. Sa ipong lahat ng kapurihan at ang kalulatian, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Well, kung babasahin po natin ang mga kabanatang ating ngayong pag-aaralan, mula sa kabanatang 10 hanggang sa matapos ang aklat ng Hebreo, ay mapapansin natin ang unti-unting binubuksan ng may akda ng Hebreo ang pagtatalakay sa praktikal na implikasyon ng pananampalataya. Kung kaya't sa kabanatang 11 ay binuksan ang pagpapaliwanag kung ano ang pananampalataya. At mula dito ay makikitang siyang magiging laman ng buong bahagi ng kabanatang 11. O kapag binalikan natin ang bahagi ng background ng pagkakasulat, ang pangunahing sinusulatan ng may akda ng Hebreo ay mga mananampalataya na dumadaan sa matinding pag-uusig. Kaya nga naandun ang pangailangan na mailapat ang mga katotohanang tinatalakay sa aklat na ito. Sa isang banda, dahil nga sa naisulat ang aklat ng Hebreo sa panahon kung saan ang sacrificial system sa templo ay gumagana pa sa panahong yon.
makikita nga natin kung paanong ipinakita ng may akda ng Hebreo ang kahigitan ng Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga ito. Kaya naman, nangingibabaw na tema sa buong aklat ng Hebreo ay ang kahigitan ng Panginoong Hesukristo bilang pinakadakilang saserdote. Well, sa ilang ulit na pagtatalakay natin sa kahigitan ng Panginoong Hesus sa lahat, nakita natin na siya lamang ang natatanging katiyakan sa buhay, sa kaligtasan, sa katubusan, at lalo na sa walang hanggan. Kaya nga ang mga katotohanan ito patungkol sa Panginoon o patungkol sa kahigitan ng Panginoong Hesus, ang siya ring dapat magdala sa bawat isa na sa pamamagitan ng pananampalataya ay pagmasdan natin si Hesus na siyang nagsimula ng ating pananampalataya at siya ring magpapasakdal nito. Totoo sa kanila at totoo sa atin ngayon. Sa pagpapatuloy ng bahaging ito, ay pagkapag pinag-usapan po natin ang pananampalataya, inilatag po mismo ng may akda ng Hebreo, ano ba itong pananampalataya na tinutukoy niya? Well, dun po sa talatang 1 ay sinabi niya, ngayon ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. At maliwanag, ang Diyos na hindi natin nakikita ang siyang katiyakan natin sa mga bagay na inaasahan natin na hindi pa rin natin nakikita. Kaya nga siya na ating Diyos at Panginoon na siya ring ating sinasampalatayanan. At ang sabi pa sa talatang 3, siya yung Diyos na hindi natin nakikita na siya ring may lalang ng langit at ng lupa. Siya ang lumalang ng buong sanglibutan. At gaano po kahalaga ang katotohanan ito? Well, alam naman natin na dumating sa kalagayan na imbis na kilalanin at sambahin ng mga tao ang Diyos na hindi nakikita at siyang lumalang ng lahat, ng langit at ng lupa, ang sinamba ng mga tao ay ang mga nilikha ng Diyos. At gumawa pa nga ng mga Diyos-Diyosan at iyon ang kanilang sinamba. Meron din namang mga hindi naniniwala sa Diyos, bagos na makikita natin ay gumawa ng kanilang sariling paniniwala. Tulad na lang ng Darwin theory na hanggang ngayon ay theory pa rin. Pwera na lang kung gusto nating paniwalaan na unggoy talaga ang pinanggalingan natin. Kaya nga ang tanong, Diyos nga ba ang may lalang ng lahat ng bagay? Well, dagdag pa rito yung tinatawag na Big Bang Theory, no? Na theory pa lang din hanggang ngayon. Ngunit isipin yung paniwalaan ng mga tao na yung Big Bang o yung explosion ay pwedeng magresulta ng ganitong kagandang mundo. Ang alam natin, kapag explosion o yung pagsabog, ang bunga nito ay pagkawasak o kaya ay kapahamakan. Again, ang Diyos na hindi natin nakikita, ang siyang katiyakan natin sa mga bagay na ating inaasahan na hindi pa rin natin nakikita. At ang pagpapatuloy pa na sinasabi patungkol sa pananampalataya ayon sa talatang 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay, gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Kaya nga kapag ang buong katiyakan natin ay nasa Panginoong Diyos, tiyak talaga yon. At hindi walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Well, makikita natin sa pagpapatuloy ng mga talata, nagsimulang banggitin ang mga katauhan sa kasaysayan na nagpahayag ng kanilang pananampalataya o ng kanilang tamang pananampalataya sa Diyos. Binanggit unang-una si Abel, and then si Enoch, si Noah, si Abraham, at marami pang iba. Dahil nga dito, mahalaga na maunawa natin ang mga katotohanan tungkol sa buhay pananampalataya. Kung paano naging totoo sa kanila ay totoo sa atin din ngayon. At ang pinamagatan ko ang mensaheng ito, buhay pananampalataya sa pinakadakilang saserdote. Buhay pananampalataya sa pinakadakilang saserdote. Ang tanong, ano ang mga katotohanan patungkol sa buhay pananampalataya? Tatlong mga katotohanan po ang ating pagbubulay-bulayan tungkol sa buhay pananampalataya sa pinakadakilang saserdote. Ano-ano po ito? Una,
Ang buhay pananampalataya sa pinakadakilang saserdote ay buhay na nagbibigay lugod sa Diyos. Ang buhay pananampalataya sa pinakadakilang saserdote ay buhay na nagbibigay lugod sa Diyos. Ito po'y makikita po natin mula sa talatang 4 hanggang talatang 5. At dito makikita po natin na dalawang mahalagang katauhan ang binanggit sa bahaging ito, si Abel at si Enoch. Well, ang makikita nating pagkakahawig sa karanasan ni Abel at kay Enoch, parehong may kinalaman sa naging katapusan ng buhay nila ang binanggit sa bahaging ito. Si Abel, ang sabi sa talatang 4, patay na siya, gayunman nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. At si Enoch naman, ang sabi sa talatang 5, sa pananampalataya, si Enoch ay dinalang paitaas, anupat hindi niya naranasan ang kamatayan. Hindi rin masyadong mahaba ang kwentong mababasa natin sa Biblia tungkol sa buhay ni Abel at ni Enoch. At hindi man magkapareho ang itinigal nila sa buhay, subalit ang mahalaga ay yung kung paano inilarawan ang kanilang buhay. At ang mababasa natin, ang sabi sa talatang 4, sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit ng dakilang handog kaysa kay Cain. Kay Enoch naman ay mababasa natin sa Genesis kabanatang 5, talatang 24, lumakad si Enoch na kasama ng Diyos, at hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha na ng Diyos. Ang mababasa nga natin, ang binanggit tungkol kay Abel at kay Enoch, pareho silang kinalugdan ng Diyos. Nalugod ang Diyos sa kanila sapagkat pinarangalan nila ang Diyos sa buhay nila at ibinigay sa Kanya ang pinakamabuti sa lahat. Kaya naman ang sinasabi sa atin tungkol sa kabuang panahon ng itinagal nila sa buhay na ito ay binagyang diin. Hindi kung gaano kahaba ang kanilang buhay, kundi kung papaano sila nabuhay. Pareho silang kinalugdan ng Diyos. Nalugod ang Diyos sa kanila sapagkat pinarangalan nila ang Diyos sa buhay nila at ibinigay nila sa Kanya ang pinakamabuti sa lahat. Ganon din dapat sa atin. Naalala ko yung isang kapatid natin dito sa church, bagamat isa siya sa nakilala ko na pinakamatagal na dito sa church, hindi siya namimili kung ano yung gagawin niya. Basta sa kanya, tapat niyang ginagawa yung tuwing nandito siya sa church. Very simple lang din yung lifestyle ng kapatid na ito, pero meron siyang kaya sa buhay. At sa katotohanan, kabilang siya sa mga grupo ng mga kalalakihan na namimigay at naglilimbag ng Biblia, at kadalasan ay sa pamamagitan ng kanilang sariling pera. Simula ng pandemya ay ilang beses kaming nagkatawagan sa telepono at ilang beses na rin naman kaming nagkita. Nagkikita kami tulad nung karanasan ng iba, malapit pero malayo pa rin. Alam natin dahil sa social distancing. At bagamat senior na ay tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagtatrabaho sa kanilang sariling negosyo. Hanggang sa isang araw ay nabalitaan natin na siya ay nagka-COVID. Tanging yung asawa ang naging paraan ng aming komunikasyon at nagbibigay ng update sa mga araw na lumilipas. Pagpasok sa ospital ay katulad ng alam natin, walang kasamang kamag-anak na magbabantay sa loob ng kwarto sa ospital. Ngunit sa pagpasok niya sa ospital, ang unang-unang naging bili niya sa kanyang pamilya, kunin yung Bible niya at dalhin sa kanya sa ospital. At ang mga sumunod na narinig ko, kapag may mga pagkakataong may makakausap siya, hindi niya ibabahagi ang salita ng Diyos. At nagulat na lang tayo, isang araw ay pumanaw siya. At hindi man mailimbag ang buhay niya, subalit ang nalaman ko, hanggang sa huli ay sinikap niyang mabigyang kaluguran ang Panginoon. Samantalang tayo ay nagpapatuloy sa buhay, ano ang pinagkakabalahan nating gawin? Ano yung damdamin at ano yung klaseng post ang nakikita sa ating mga social media? Anong klaseng pamumuhay ang nakikita sa atin ng mga kasama natin sa bahay, sa trabaho, o kahit yung ating mga kapitbahay? Totoo, sinasabi natin na tayo may pananampalataya, subalit anong ginagawa natin upang sa kabila na wala tayong magawa sa mga pangyari sa pangkasalukuyang sitwasyon, ay magawa nating bigyan ng kaluguran ng Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa. Well, di ba malaking bagay din yung tayo po ay madalas na nasa ating mga bahay ngayon? Sabi nga, stay safe, stay home.
Kaya't kahit yung mga nagtatrabaho sa opisina, ang marami sa kanila ay work from home. At lagi kong sinasabi na parang binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na ang masamang pangyayaring ito ay sa kabilang banda nagdulot sa mga pamilya at sa mga relasyon na makabawi man lang, sapagkat sa maraming pagkakataon noon ay napaglayo tayo ng ating mga kabalahan maging ng traffic sa kalsada. Sa ngayon, bahay ang nagiging sentro ng ating mga gawain ngayon. At yamang ang bahay na rin ang nagiging sentro ngayon ng ating pagsamba at paglilingkod. Ngayon tayo bumawi at magsanay na gawin natin ang ating magagawa upang mabigyan natin ng kaluguran ang Panginoon. Katulad ng kung paano tayo ay makapagtutulungan sa loob ng bahay, bigyan natin ng kaluguran ng Panginoon. Kung paano tayo ay dapat na magmahalan at nagpapatawaran, bigyan natin ng kaluguran ng Panginoon. Kung paano sa loob ng bahay ay magiging pagpapalatay sa isa't isa, bigyan natin ng kaluguran ng Panginoon. Kung paano ang ating mga bahay at ang ating mga buhay ay magiging panawagan para sa iba, para makakilala at mailapit ang iba sa Panginoon. Ganyan dapat natin parangalan ng Diyos sa ating mga buhay at ganyan dapat ibigay sa Kanya ang pinakamabuti sa lahat. Sapagat ang buhay pananampalataya sa pinakadakilang saserdote ay buhay na nagbibigay lugod sa Diyos. Ang sumunod na katotohanan patungkol sa buhay pananampalataya, ang buhay pananampalataya sa pinakadakilang saserdote ay buhay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang buhay pananampalataya sa pinakadakilang saserdote ay buhay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ito'y makikita natin mula talatang 7 hanggang talatang 10. Well, kung maalala natin ang kwento ng dalawang pangunahing taong nabanggit, si Noah at si Abraham, ang mahabang bahagi ng kwento ng buhay nila ay mababasa natin sa aklat ng Henesis. At ang mababasa natin dito sa kabanatang 11 ng Hebreo, pareho silang nakarinig sa Diyos at pareho din nilang sinunod ang kalooban ng Diyos. Well, hindi madali ang ginawang pagsunod ni Noah sa Diyos sapagkat nagsilbing katatawanan siya sa harap ng mga tao nang ipagawa sa kanya ng Diyos ang arko sa ibabaw ng bundok. Ngunit alam na natin, ang arkong iyon ang nagsilbing kaligtasan ng kanyang buong pamilya sa isang malaking bagyo na nagpalubog sa buong daigdig. Si Abraham naman, mahirap din ang kanyang ginawang pagsunod sa Panginoon nang lisanin niya ang kanyang lugar kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero alam na rin natin ngayon, yung lugar na yon ang siya palang lupang pangako na inilaan ng Diyos para sa kanyang bayan. Kaya nga si Noah at si Abraham ay parehong halimbawa ng kung paanong dapat makinig at sumunod sa kalooban ng Diyos. At ganun din dapat mangyari sa atin. Hindi natin sinasabi na magiging madali ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Subalit katulad ng pagsunod ni Noah at ni Abraham sa Panginoon, kapag narinig natin ang tinig ng Panginoon, sa tuwing ang Diyos ay magsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita, ang ibig sabihin nun ay kabutihan para sa atin. Isipin na lang natin na sa panahong ito, sa sitwasyong pinagdadaanan natin, na mahigit 1 taon na, may mga pagkakataon na nagtatalo ang ating isipan at ang ating damdamin, kaugnay ng mga narinig, nakikita natin, at kung paano tayo ay naapektuhan, at kung paano ding nailalapat natin ang kalooban ng Diyos sa mga karanasan natin araw-araw. Hindi kaila na marami ang nahihirapan ngayon sa sitwasyon natin at ang talagang matinding tinatamaan ay yung mga naghihikahos. At kahit hindi tayo talagang naghihikahos, kapag tayo ay nasa matinding kalagayan o sa matinding pangailangan, pumapasok yung ugali ng tawag ay survival attitude. At kapag survival attitude, madalas ay ang naiisip ay yung sa sarili lang at hindi yung iba. O kahit minsan kapag sinabing sarili, basta kasama natin, inaalala natin at yung iba ay wala tayong paki. Naalala ko yung nangyaring issue sa community pantry. Maganda ang layunin, subalit kung paano ito tangkilikin, doon nagkakaroon ng problema. Naalala niyo ba yung mga babaeng sinugod yung community pantry sa kanilang lugar at nilimas ang lahat ng nakalagay sa table. Ang sabi nga kulang na lang na pati yung table ay kunin na rin. Well, kung meron mang silang magandang motibo na ipamahagi yung mga kinuha nila sa kanilang mga kapitbahay,
Ang purpose kasi ng community pantry ay kung ikaw yung nangangailangan, ikaw yung pupunta. Hindi mo ikukuha yung iba. Kaya nga ang nangyari, nagkaroon ng ibang kahulugan at kwento pagkatapos nun. Dahil hindi nga nila isinaalang-alang yung ibang pupunta doon, kaya nga bukod sa pinupog sila ng mga kabi-kabilang kantsaw na mga netizen, may mga ginawang cartoon at iba pang mga samot-samong mga kwento tungkol sa kanila. Ang tanong, paano nga ba tayo tumutugon sa buhay? Anong prinsipyo at pamantayan ang sinusunod natin? Kapag ba tayo ay nalalagay sa alanganin, kapag ba tayo gagawa ng desisyon, kapag ba tayo haharap sa mga kabigatang tulad nito, paano natin inuunawa ang salita ng Diyos? Hanggang saan natin paninindigan ang pagsunod sa kalooban ng Diyos? Isang bagay ang tinuro sa atin ng pandemang ito. Binuksan ng Diyos ang ating mga mata na walang sino man sa atin ang may hawak ng ating mga buhay. Mayaman o mahirap, ay walang kinikilalang virus kung sino ang kanyang tatamaan. Hindi nga kumikilalang virus kung doktor ka o kaya ay makapangyarihan ka. No? Dahil nakita naman natin, people in all walks of life are all easy target and in fact have become victims of this virus. Totoo, ang virus ay hindi natin nakikita. And mind you, mapanganib at nakamamatay ang virus. At nagkaroon na nga ng bagong strains, no? Kaya nga hanggang ngayon ay ganito pa rin tayo. Ngunit ang Diyos ay hindi rin natin nakikita. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya at sa pamamagitan ng kanyang salita ay nauunawaan at nagagabayan tayo kung paanong siya ay kumikilos para sa ating ikabubuti. Hindi natin aasahan na ang ibang tao ay sumunod sa salita ng Diyos. Ngunit tayo na nasa pananampalataya ay walang ibang magiging sandigan ng pamumuhay sa pananampalataya kundi ang salita ng Diyos. Kaya nga para sa atin, ang laging pamantayan ng ating buhay at pananampalataya ay iisa lang, ang kalooban ng Diyos na makikita natin sa pamamagitan ng kanyang salita. Tandaan natin, ang buhay pananampalataya sa pinakadakilang saserdote ay buhay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang sumunod na katotohanan patungkol sa buhay pananampalataya, ang buhay pananampalataya sa pinakadakilang saserdote ay buhay na ang paningin ay nakatuon sa Diyos na tapat. Ang buhay pananampalataya sa pinakadakilang saserdote ay buhay na ang paningin ay nakatuon sa Diyos na tapat. Yan po'y mula talatang 11 hanggang talatang 16. At si Sarah na tanging pinangalanan sa bahaging ito ay inilarawan kung paanong nagtiwala sa Diyos at kumilala na tapat ang nangako. Alam na natin ngayon at mababasa natin, si Sarah ay baog at halos nasa katandaan na. Subalit nang sinabi ng Diyos na siya'y magkakaanak, iyon nga ang nangyari. Kaya nga ang gustong sabihin sa kabuuan, si Sarah at ang iba pang mga katauhang hindi pinangalanan sa bahagi ito ay sinasabi kung papaanong sila ay nagtiwala sa Diyos. At makikita yung kanilang pananaw kung paano sila ay tumingin sa buhay, sila'y nakatuon sa Diyos na tapat na nangako. At ganun din naman sa atin. Maring tulad ni Sarah, meron tayong kalagayan na imposible nang mangyari. Subalit dahil sa pananampalataya sa Panginoong Diyos na tapat na nangako, yung imposible ay magiging posible. Hindi ko sinasabi na pwedeng pareho ang maging karanasan natin kay Sarah, pero maaari din naman. Ngunit ang mahalagang katotohanan sa bahagi ito ay kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay natin sa paraang higit kaysa maaari nating isipin at hilingin. Kaya kapag ang ating pananampalataya, kung ating paningin ay nakatuon sa Diyos, kaya nating paniwalaan na sa Diyos ay walang imposible. At ganoon din yung iba pang mga katauhang hindi na pangalanan sa bahagi ito. Bagamat kung babasahin natin ang ilang pang mga sumusunod na talata, si Abraham din ang isa sa pangunahing binabanggit. At alam na rin natin na bukod sa bahagi din siya sa karanasan ni Sarah, si Abraham at ilang pang mga katauhang hindi pinangalanan ay tumatanaw at tumitingin sa higit na mabuting lupain. Bagamat iyon ay tumukoy sa lupang pangako na hindi nila narating, ang talagang inasam nila ay isang higit
na mabuting lupain. At sa talatang 16, ang talagang higit na mabuting lupain ay sinabing, sa makatwid ay ang makalangit. Ibig sabihin lang, tulad nila, laging may mas mabuting nakalaan ng Diyos para sa mga humahanap at nagsasaliksik sa Kanya. Totoo sa kanila at totoo sa atin ngayon. Kaya nga, ang gustong sabihin din sa atin, maaaring may mga bagay na sa buhay natin, sa tingin natin ay higit, subalit hindi maging atin. O kaya naman ay hindi natin naabot o nararating. Ngunit ang mahalagang katotohanan sa bahagi ito ay kung paanong makita natin na walang ibang higit na mabuti, kundi yung siya ay maging higit sa lahat para sa atin. Dahil maliwanag din ang katotohanan ng sabi sa talatang 6, at siya ang tagapagbigay ng gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Naalala ko, ilang beses akong nagtangkang mag-apply papuntang Amerika upang dumalo sa isang seminar, ngunit ako'y na-reject. Pero ang ipinalit ng Panginoon ay isang Bible tour sa Holy Land sa panahon mismo ng aking kaarawan. Katotohanan, mapanghawakan natin na sa iyong tagapagbigay ng gantimpala sa masigasig na humahanap sa Kanya. Kaya nga kapag ang ating pananampalataya, kung ang ating paningin ay nakatuon sa Diyos, kaya nating paniniwalaan na sa lahat ng bagay siya isapat na at higit pa. Sapagkat ang totoo, hindi man mangyari o hindi man natin makamit ang ating inaasahan, laging may mas mabuting nakalaan ng Diyos para sa atin. Sa kabilang banda, maring totoo na talagang mahirap unawain ang mga karanasan sa buhay, lalo sa tingin natin ay parang ibang-iba ang tama sa atin. Well, minsan kasi, ganyan tayo mag-isip. Ang sabi nga ng ilan ay advance tayong mag-isip. Naalala ko lang, na kung paanong paulit-ulit yung mga katagang nababanggit natin sa tuwing tayo may matinding pinagdadaanan. Sinasabi natin, patay kang bata ka. At ang kaparehas nitong mga salita ay wala ng pag-asa. Kaya nga, dumadating pa nga tayo sa punto na iniisip natin na tayo nag-iisa, na parang sa tingin natin, tayo lang ang may ganong klaseng problema. Pero ang totoo, nasa isip lang natin yan. Nananatiling ang Diyos ay makagagawa na higit kaysa maaari nating isipin at hilingin. Ang kailangan lang natin gawin, ituon ang ating paningin sa Panginoon sapagkat tapat siya na nangako. Well, totoo rin na minsan sa tingin natin, parang tayo ay napagkakaitan. Kasi nga, nakatingin tayo sa paligid natin at ang nakikita natin, meron sila pero tayo ay wala. Well, yun ang tingin natin. Pero ang totoo, laging may mas mabuting nakalaan ang Diyos para sa atin. Ang kailangan nating gawin, ito natin ang ating paningin sa Panginoon sapagkat tapat siya na nangako. Sapagkat ang buhay pananampalataya sa pinakadakilang saserdote ay buhay na ang paningin ay nakatuon sa Diyos na tapat. Ano yung mga natutunan natin? Natutunan natin ang tatlong mahalagang katotohanan patungkol sa buhay pananampalataya. Una, ang buhay pananampalataya sa pinakadakilang saserdote ay buhay na nagbibigay lugod sa Diyos. Ngayon tayo bumawi mga kapatid. At magsani na gawin ang magagawa natin upang mabigyan natin ng kaluguran ang Panginoon. Ikalawa, ang buhay pananampalataya sa pinakadakilang saserdote ay buhay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga para sa atin, ang laging pamantayan ng ating buhay at pananampalataya ay isa lang, ang kalooban ng Diyos na makikita natin sa Kanyang salita. Ikatlo, ang buhay pananampalataya sa pinakadakilang saserdote ay buhay na ang paningin ay nakatuon sa Diyos na tapat. Tandaan natin, ang Diyos ay hindi natin nakikita. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng Kanyang salita, naunawan at nagagabayan tayo kung paanong siya ay kumikilos sa lahat ng bagay para sa ating ikabubuti. At kapag ang ating pananampalataya, kung ang ating paningin ay nakatuon sa Diyos, kaya nating paniwalaan na sa Diyos ay walang imposible. At kaya din nating paniwalaan na sa lahat ng bagay, siya'y sapat na at higit pa. Sapagkat ang totoo, laging may mas mabuting nakalaan ang Diyos para sa atin. Tayo po'y manalangin.
Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa muling paalaala mo sa amin. At ngayon ay lalong nagiging matibay sa amin kung ano itong pananampalataya na pinagkaloob mo sa amin. Pananampalataya na kung saan magdadala sa amin sa pagtitiwala sa iyo sa anumang mga pangyayari sa buhay. At pagtitiwala, isa ring magpapalakas sa amin sa buhay upang ikay bigyang kaluguran, upang sundin ang iyong kalooban, at upang sa lahat ng mga pangyayari ay tuon namin ang ating paningin sa iyo na Diyos na tapat. Panginoon, maraming pong salamat at patuloy na paghariin mo ang iyong sarili sa aming mga buhay at patuloy ding ipahayag namin sa aming mga buhay ang katotohanan, ikaw nga ay Diyos na sapat at higit pa. Maraming pong salamat, Panginoon, at ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Diyos sa isa na namang napapanahong mensahe na hango sa kanyang banal na salita. Tunay nga na isa sa mga napakahalagang katangian ng isang Kristiyano ay ang pagiging matatag niya sa pananampalataya sa ating Diyos Ama. Bagamat ang ating buhay Kristiyano ay puno ng mga karanasan na maaring magdala sa atin sa mahirap na sitwasyon o kondisyon, kaya natin harapin ang mga ito ng may pag-asa dahil lang din sa pananampalataya natin sa ating Diyos Ama. Na kaya natin sumunod sa kanyang mga mabibigat na utos o kalooban ng dahil lang din sa pananampalataya natin sa Kanya. At ang napakagandang katotohanan dito ay ang pananampalatayang taglay natin ay galing lang din sa ating Diyos Ama. Bago po tayo magpatuloy sa ating pagpuri sa pamagitan ng ating ikapu at paghahandog, pinapaalala po namin uli mga paraan kung paano natin ito maipepresent. Ang detalye ng ating bank accounts, GCash or PayMaya ay nasa screen right now. Pwede rin po tayo mag-transfer online, physical deposit, or maaari rin pong i-drop ito sa ating church. Kung narapat din po na kailangan nyo po mapuntahan sa inyong mga tahanan, feel free po na makipag-coordinate sa ating mga church staff. Pagdasal po natin ang ating paghahandog. Hallelujah, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa pananampalataya namin na inyong binuo at patuloy na hinuhubog sa amin. Maraming salamat o Diyos sa inyong banal na presensya na kasama namin sa aming paglalakbay. Maraming salamat na sa pamagitan ng inyong Espiritu Santo, kami ay nagagabayan, napoprotektahan at napapangaralan habang kami ay nakababad sa inyong salita at habang kami ay dumadaan sa iba't iba naming karanasan. At sa patuloy niyong pagsama sa aming paglalakbay, lalo naming nalalaman kung sino kayo bilang Diyos na ang aming buhay at mas nalaman po namin ang kalooban niyo. At ang mga kaalaman na ito ang siyang nagpapalakas pa ng aming pananampalataya sa inyo, bagamat may mga kahirapan kaming hinaharap. Purihin ka o Diyos sa pananampalataya na inukit niyo sa aming mga puso. Panginoon, humaharap po uli kami sa inyo para purihin ka sa pamagitan ng aming paghahandog at ikapu. Bagamat may mga kahirapan kami na hinaharap ngayon dulot ng pandemya, dinadalangin namin na malinis niyo po ang aming puso't isipan sa aming paghahandog sa inyo. Naway may handog namin ng mga ito ng may buong pananampalataya nang lahat ng ito ay galing lang din po sa inyo. Naway kami rin po ay manampalataya na ang mga ito ay magamit din po para sa inyong kalawalatian. Maraming salamat po Diyos at ang lahat ng ito ay aming inahandog sa inyo sa pangalan ng inyong bugtong anak na si Jesucristo. Amen. Magpatuloy po tayo sa pagsamba sa Panginoon sa pamagitan ng pangwakas na panalangin. Manalangin po tayo. Maraming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming nagpapasalamat, nagpupuri, at dinadakila ang iyong banal na pangalan. Salamat muli sa pagkakataon na ikaw ay patuloy naming sambahin, maging sa ganitong kaparaanan. At patuloy na pag-isahin mo ang aming puso't isipan upang sa kabila na kami hiwa-hiwalay at nakakaranas pa rin ng ganitong mga pangyayari sa aming kapaligiran. Panginoon, ikaw ang sentro ng aming pananampalataya.
Ikaw kung paano kami magpapatuloy, lalakas at tatayo sa buhay na ito. At ipapahayag na ikaw ay dakila sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa karanasan ng pagtitiwala sa inyo sa araw-araw na ginawa mo sa aming buhay. Salamat sa mga karawan na iyong dinagdag, sa mga anibersaryo ng mag-asawa at ng pamilya. Salamat, Panginoon, sa pagtugon mo sa mga panalangin. At salamat sapagkat hindi ka tumitigil ng pagkilos sa aming mga buhay. At mula dito, Panginoon, patuloy naming maranasan ang kapangyarihan ng iyong paggawa sa aming mga buhay. Totoo, ang hirap naming makita na iba yung aming nakikita sa katotohanan na aming panghahawakan. Subalit sa aming pananampalataya, ikaw din mismo ang magdadala sa amin upang paniwalaan namin sa lahat ng bagay na nangyari. Walang imposible sa iyo. At totoong laging minakalan kang mabuti para sa amin. Kaya nga sa aming pagwawakas, sa aming patuloy na pagsamba at sa aming paghiwa-hiwalay sa umagang ito, sa pamamagitan ng iyong salita, patuloy na igawad mo ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Mga anak ng Diyos, tanggapin niyo ang kanyang mayamang biyaya at habag na sa kanya na makapag-iingat ng ating mga kaluluwa. Sa kanya na siyang ating dakilang pastol na gumagabay sa atin araw-araw. Siya na makagagawa na higit ka sa lahat ng maaari nating isipin at tilingin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang nasa sa atin at gumagawa sa atin. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. At paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. At ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo. Bigyan kayo ng kanakasan at pagtatagumpay sa buhay sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.